Welcome back mga ka-Wonder! In today's video, update ko kayo sa kalagayan ng isa pa rin sa mga pinakamalubhang na tamaan ni Bagyong Christine, ang bayan ng Agoncillo sa Batangas. Sa tindi ng landslide mga ka-Wonder ay nasira ang daan kaya isolated ang dalawang barangay ngayon sa Agoncillo, ang Barangay Bilibinwang at Barangay Banyaga. Para matawid ko ang sirang kalsada ay kinakailangan ko pang umarkila ng bangka para may pakita ko sa inyo ang lugar na kung saan ay hindi pa nararating ng clearing operations. Sa tansya ko mga ka-Wonder ay aabot ng ilang buwan bago ulit maibalik sa normal ang mga kalsada dahil sa lawak ng pinsala na dala ng landslide. Napansin ko din ang mga patay na isda sa lawa ng Taal, mga bahay na nilamon ng putik at pati mga sasakyan. Marami pa rin mga kababayan natin ang nasa evacuation center sa ngayon. Pahirapan ang tubig at walang kuryente sa mga lugar na labis na nasalanta ni Bagyong Christine. So bala ate, ilan po yung namatay dito? 11 po. Sa Agoncillo 11 na? Tapos 3 pa po nakawala. Mga ka-Wonder, galing tayo doon sa pinakasentro ng bayan ng Agoncillo. Ang daan na ito ay Agoncillo Laurel Road. So bali ito din yung daan papuntang bayan ng Laurel sa Batangas. Andito ako ngayon sa Barangay Panhulan at tumambad agad sa akin ang mga pinsala na dulot ni Bagyong Christine. For those who wanted English subtitles, just toggle the CC or closed captioning in your YouTube settings. Don't forget also to adjust the resolution to 4K or Ultra HD for your viewing satisfaction. Itong Fortuner po, parang umangat na oh. Tingnan nyo itong mga ka-Wonder. Walang sinanto talaga yung landslide oh. So itong malaking bahay na to, ang gaganda ng mga sasakyan niya, talagang natangay din talaga ng landslide eh. Ayan mga ka-Wonder, ano, iniwan na lang natin yung motor natin dito kasi hindi na tayo pwedeng tumuloy pa doon kasi may clearing operations na ginagawa dito sa kalsadang ito at hindi na pinapadaan yung mga motor. So dito palang banda makikita mo na ang daming truck oh. Sila yung mga nagkakarga ng mga lupa, putik dito sa kalsadang ito.
Ayan mga kawander, oh, kitang kita yung mga troso na ito na halos nadala na to ng ano, ng malakas na tubig baha galing doon sa bundok. So may bahay dito mismo sa tabi lang ng kalsada mga kawander, pero wala na tong tao. Pero tingnan nyo yung itsura mga kawander, ano, yun o. So na-wash out talaga, no, yung mga ibang mga bahay na nandito sa tabi ng Taal Lake. So may nakikita tayong mga residente dito mga kawander. Siguro gumagawa sila ng paraan kung paano madaanan tong parang ilog na to mapunta dun sa kabila. Ayan, actually highway din yan mga kawander, no, pero hindi pa siguro napupuntahan ngayon ng mga nagki-clearing operation. Kasi nga parang naputol na yata dito ang, kung may bridge ba ito dati dito, kung may sementadong lugar lang ito dito na daanan, wala na, walang madadaanan dahil tubig at mga troso, kahoy, lupa, putik, halo-halo na. Ayan, may mga pato pa, oh. Makakadaan po doon papunta doon sa kabila, tay? Doon? Ay, babangka ako po doon sa kabila. Babangka kayo. Magkano pong bayad? 20 po. 20 papunta doon? Oo. Regang mga bata. Ano yan, dito sa kabila? Oo nga, no. Hindi na namin makita, may nahanap. Ano pong hinahanap nyo? Ang makakaw pa naman tayo. Ha? Dalang baha. Ano pong hinahanap nyo, tay? Yung aking ama, Yung ama nyo po? Floring. Oo. Florencio. Wala na, hindi naman makita. Saan ba dati ang bahay? Ang bahay namin doon, naroon na kanyang hayupan sa Kaluran. Natangay po siya. Na pagdating ko sa Kaluran, inabot siya ng baha. Ano po ba ito dati? Ilog po ba ito? Karsada po ito. Ah, kalsada. Pero parang to sa O bakit parang po Kaluran. bakit parang naging ilog na po? Ano? Oo, napotulo. Oo. Dumali sa ate, elemento eh, dito. Tubig na naputok sa lupa. Oo nga, ano. Akala ko nga dati may tulay ito eh. Wala ang tulay. Talagang Wala palusok po ganyan. oo. Sino pong bangka na ano na narerentahan po? Basta kaya? Oo. Ito lang basta. Bang? Yan, nabiyahe din yan. Nabiyahe po yan. So ayan mga kawander, no, nakita natin si tatay. Irentahan natin yung bangka niya. Magkano tay? Oo, kung magkano ano mo. Eh, takbo ko dito 20 ang isa. Ah, okay. Oops. Upo ko kayo doon sa may kahoy ko. Up, dito na. So mga kawander, no, tingnan natin, silipin natin yung kabila doon. Yan po ba kayo, hindi na talaga mapupuntahan pa hanggang sa ngayon, kundi bangka lang. Dahil malalim po yan tatawin. Dito nga ako nadaan. Minsan naikot doon sa bundok. Oh, okay. Para ako nakakatawid. So, ito po dati nalubog na po ba talaga to sa tubig o wala po ito tay? Ito ay kuwan, kati hanggang doon. Ngayon hula doon dahil nga sa tubig. Hula, baha. Tindahan daw yun sa tabi na yun? Hindi ho, bahay din ho yun. Ang daming patay na ano, tilapia oh. So ilan na po ang namatay po dito sa Agoncillo po? Bali ang sa Banyaga ay 2. Dito sa Kwan ay 2. Dito ay 1. Bali 6 na 7. Ito? Pati yung mag-asawa ko sa kabilang lagnas do. Patabunan din sa kanilang tinitigilan. So ang kati po talaga dapat sana hanggang dito po ito tay? Oo.
Dito ang kati niyan. Hanggang dyan ang kati. Oo. So, Pati yung mayroon ho kami diyang tinitigilan na mataas sa nung gawain ho, bibok lang dyan ho, tinambak ang mga batong kuwan. Ay ngayon may wala na. Ano? so dyan na tayo mga kawander, no, dumating na tayo. Okay. So mga kawander, ano, doon tayo galing kanina. So nakagawa tayo ng paraan, nakatawid tayo, sakay dun sa bangka ni tatay. So itong daan na to ngayon mga kawander is hindi pa talaga madadaanan ng mga sasakyan. Gawa ng yung area na yun doon nagkatubig nga. So sabi nga kanina ni tatay, itong lugar na ito dapat dito is sabi niya kati. Ang ibig mong sabihin ay wala pong tubig yan at lupa po yan yung area na yan dito. Kaya nakikita natin kanina yung mga bahay na yun doon sa tabi ng ano na yun, nakalubog sa tubig. So ang daan na to, sabi ni tatay kanina, ay lusutan nga daw ito at papuntang Tanawan, Laurel, Talisay. At ngayon ay hindi na madadaanan. So mga kawander, ano, hindi pa umaabot dito yung mga nag-clearing operation kasi kailangan muna nilang linisin ang area na yun doon bago sila makatawid dito. Yang nakikita nyong ano na yan mga kawander, no? Yan yung bulkang Taal. So malapit lang talaga itong bayan ng Agoncillo sa Taal. At pag pumutok din yan ay siguradong pinapalikas din yung mga tao na malapit dito sa Taal Volcano. Alas 3 po. Opo. May nahuli nga oh. Tilapia. Nahuli ng isang araw. Ayun po yung galing dun sa mga nasirang ano po, fish pen. Kumusta po? Marami din po kayong huli? Okay ma'am, may 20. Ay pwede na. 20 kilo. Pwede nang pangbenta at pangulam yan. So kung titingnan nyo itong mga kawander, ano, dito sa gilid ng lawa ng Taal, ang daming mga kahoy, mga troso na palutang-lutang, pati mga feeds ng isda. Ayan, oh. Magandang hapon po. Hanggang saan po ba ang abot ng ano na to? Hanggang malayo pa, hanggang dun pa. Hanggang Subuso yan, Talisay. Oo. Okay. Sige po. So after ng kawayan na itong mga kawander, ano, hindi na tayo tutuloy. At least nakita lang natin tong area na to dito kung gaano kalala yung sitwasyon. Ayan mga kawander, ano, pabalik na nga tayo. Umulan na. Baka pag lumakas pa ito, may stranded ako dun sa kabilang kasada na yun. Ayan mga kawander, ano, kung nakikita nyo dito sa likuran ko, doon tayo galing kanina. Kung saan yung pinakadulo nun is naputol na yung daanan doon. At hindi na nga pwedeng lumagpas pa doon, maliban na lang kung mag-aarkila ka ng bangka at sasakay ka para makatawid ka doon sa kabila. So mga ilang meters lang yan papunta dito mga kawander. Nadaanan na natin to kanina dito. Isa din to sa mga portion na talagang malubhang nadaanan ng landslide. So ikutan natin to mga kawander. So itong way na to mga kawander, no, papunta na to dun sa Taal Lake. Ito na yung pinaka dulo. Kalsada ito dito mga kawander, pero ngayon hindi mo makikita yung kalsada dahil sa kapal ng putik ito sa portion na ito dito mga kawander. So try natin tong lakawin mga kawander, no, kung hanggang saan tayo makaabot. Tingnan natin yung mga bahay dito. May magandang bahay dito at nakikita nyo mga kawander, naglilinis sila, tinatanggal yung mga lupa.
Magtanong tayo. Ate, dati bang kalsada to? Hindi. Kalsada din ito dati? Okay. So, ngayon, na-confirm natin mga kawander, kalsada pala ito dati. Ito yung mga bahay mga kawander. Mga may malalaking bato pa. Dati na tong bato dito o natangay lang to ate? Natangay lang? Ay, umuulan na. So, sa likod ng bahay na itong mga kawander, may nagbabakho dito. Kasi ang kapal ng mga putik dito at may mga puno pa. Hanap tayo ng masilungan. Wala tuloy tayong masilungan nito. Timing talaga umulan pa. Actually dito lang sa may, kanina pagpunta ko dito lang sa may bandang Tagaytay, yung makulimlim. Kung sa bagay mayroon namang paparating kasi na bagyo pa, si bagyong Leon. At pwede rin magdala ng ng pag-ulan. So sabi doon ng isang nakausap ko na residente, dati daw kalsada ito. Ayan, kitang kita mga kawander na dito humagasak yung landslide. Pwede naman tayo sumilong na dyan pero parang ano ba yan, waiting shed? Hindi naman waiting shed. Bahay ba yan o babuyan dati? Ito ang kapal pa ng dito mga kawander talaga ang kapal pa ng mga kahoy dito, mga putik. So kung nakikita nyo mga kawander, doon tayo galing sa may main na kalsada. Naglakad lang tayo papunta dito. At itong portion na to ay hindi pa nalilinisan, so wala pang clearing operation na nangyayari dito. Ito sa kanan ko ngayon mga kawander, ayan, naririnig ko yung mga ng baboy. So babuyan yan. Ayan, thank you Lord, tumigil yung ulan. Ang sangsang ng amoy mga kawander, amoy na amoy ko yung ng baboy. So lakad pa tayo konti. May nakapark na motor dito. Ayan hindi ko lang alam mga kawander kung bahay ba yan dyan dati. Ayan, napakatibay pala talaga ng mga kawayan mga kawander So isipin mo kung gaano kalakas yung umagasang landslide, yung landslide patungo dito sa area na yun. Standing tall and proud pa rin ang mga kawayan na to. Sus Mariosep, ang laki ng batong ito mga kawander. Yan So imagine mo kung natangay ito. Itong bahay sira. Tangay pati bubong. So kung kalsada ito dati, hindi makikita yung semento. So hindi natin alam kung ang kalsada na ito mga kawander is rough road dati o sementado. Kasi hindi makikita yung semento nito. Yan yung bahay na yun kawander, sira. Tanggal yung mga yero. So may mga structure dyan. Sa tansya ko mga babuyan siguro yan.
Imagine mo kung gaano kalaki itong mga troso na ito, mga kawander. Oh. Ang laki. Sumabit na lang dito sa puno na to. So yung bahay na yan, mga kawander, may mga tao. So kalsada nga talaga ito. So hindi na tayo tutuloy dun, mga kawander, ano, kasi napakalayo pa nyan. Balik na tayo. So ito nga pala, mga kawander, ano, tingnan nyo to, oh. Bahay to, oh. May kurtina pa. Magandang hapon po. Daming wak. Tuwang-tuwa mga yan. Siguro yung mga natabunan ng mga hayop, gaya ng mga manok, pato, kambing. Tapos may mga namatay pang mga baboy, ubaka, na ginakain ng mga uwak na yan eh. So umuulan, mga kawander, ano. Pero kailangan kong tapusin tong video na to kasi abutin na ako ng hapon dito. Ayan. Kita nyo, mga kawander, oh. Hanggang dito inabot yung mga ano na to, landslide. Medyo lumakas na yung ulan, mga kawander, no? Mga makisilong muna tayo dito sa ano na to. Kung napansin nyo, may mga sasakyan dito, mga kawander, gaya nito, nakalubog sa putik. Ayan. Kapal pa ng putik. So mga kawander, ito yung tindahan na malapit dito sa kalsada. Oh, kaway ka. Kamay ka daw! So ito, tingnan nyo itong tindahan ni ate, oh. Ano pong pangalan niya sa Kailan po ba nangyari ito, Nay? Nung ano? Yung Huwebes? Miyerkules ito? Pero buti dyan yung ano, no, yung pinaka exit na ano talaga ng landslide. Meron pa ako doon na. Oo, napuntahan ko na nga po kanina. At tumawid pa ako dun sa kabila. At 2 beses po nangyari. Wala na po pangalanan yung una. Ayan, binigay ko yung sticker ko, nandiyan kay ate, oh. Ay, makikita kayo sa vlog ko. Kaway po kayo. Saan yan? Sa TV? Pwede po may sticker. Sa YouTube po. Sticker po. So bala ate, ilan po yung namatay dito? Ano ho? 47. Parang 3. Ewan, yung Dito lang sa Agoncillo. 11. Sa Agoncillo, 11 na. Tapos 3 pa po nawawala. 3 pa yung hindi pa nakikita. So 3 pa yung nawawala.